napaka-defensive ng kanyang personalidad in the sense na lahat ng pwedeng i-analisa sa ibang tao, ina-analisa niya. Pero ang sarili niya, hindi niya ma-analisa. Unang-una, na hindi niya alam kung anong kanyang pagkakamali. Ninyo, tandaan mo, sa isang relationship, imposible na ikaw lang. Siguro, unang-una mong gawin dito, tignan mo maigi sarili mo. Reflect, introspect, at the same time, retrospect. Ano ibig sabihin nun? Pag tignan mo yung, may mga ginawa ba akong mali? So, ilalatag mo yan. Kung yung mga ginagawa mong yan, tama ba? Tapos, sabihin mo, nasaktan ko ba itong mga taong nagawan ko ng mali? Kung sakasakaling naisip mo na talaga nakagawa ka ng mga mali. Pangatlo, ano ang dapat kong gawin dahil nakagawa ako ng mali? Pag naisip mo yun, magiging tama ang judgment mo. Dahil sa ngayon, ang nakikita ko kung paano ka magbigay ng desisyon mo at saka disposisyon ang babaw. Hindi para sa isang tao na nagmamature. Na hindi mo nga naisip na kailangan itong gagawin mo, responsibilidad mo at obligasyon bilang isang ama. Dahil in the first place, ang iniisip mo lang, pansarili mo. Pag masyado mong finifeed ang sarili mo, anong makikita namin dito? Ang mamahalin mo lang, sobra-sobra ang sarili mo. Ni hindi ka marunong magmahal na ibang tao, lalo na ang anak mo. Kaya dapat pag-isipan mo maigi dahil pag nagkataon, babalik sa'yo ang maling mga ginawa mo. So sana maintindihan mo yun, maigi ninyo. Yun lang. Salamat po, Dr. Camille. Father, kamusta po ang naging pag-uusap ninyo ng ating mga bisita ngayong hapon? Alam mo, bawat abilidad na nasa atin na ginagamit po natin ay makaakibat po na responsibilidad. Kaya ang aksyon na ginawa mo, ang ginamit mong abilidad upang makuha po itong si May, mapamahal mo siya, ay may katumbas po na responsibilidad, lalong-lalo na nagkaanak kayo. Dapat ipamalas mo ang pagiging tunay na ama ng iyong anak. Nagpabinyag pala ito si May sa anak niyo. Wala ka doon. Napakahalago po yun sa buhay ng bata. At maliban yun, ang Diyos po ay hindi natutulog. Sana naman ay magkahiwalay kayo na may gandang loob at magsisisi. Ngayon pa lang, magsisisi ka na. Hindi nung una pa. Diba? Salamat po. Salamat po sa ating trio tagapayo. So paano, May? Ano ang iyong magiging desisyon ngayong nakausap na kayo ng ating trio tagapayo? Hindi na ako maghahabol sa kanya. Yun na lang para sa anak niya. Wala naman talaga akong magagawa kung ayaw niya na talaga. So ibibigay ko ang pagkakataon na ito na marahil, di ko alam kung sa palagay mo meron kang dapat ihingi ng sorry kay Ate May, kay Kuya Randy mo. Eto na yung chance mo na yun. Sige. May, sana mapatawad mo ako sa mga kasalanan ko. Pananagutan ko yung anak natin. Suportahan ko linggo-linggo yon. At saka din, Nino ha, ito mahalagang malaman mo na ang pagiging ama ay hindi lang yung kung gaano karaming pera ang napadala mo o naiabot mo o naibigay mo. Malaking bagay para sa mga bata na maaalala nila na habang sila'y lumalaki, ay, andyan nga ang tatay ko kasi tinuruan niya ako maglaro ng basketball. Ay, nandyan nga ang tatay ko tinuruan niya ako kung paano dapat magmahal. Yon ang mahalaga sa pagiging ama. Clarice, anong nasa sa loob mo ngayon? Ang gulo po Ang guluhan po ako. So, ano ang iyong desisyon? Mag-uusap pa po. Okay. So, pag-uusapan ninyo. Ninyo. Clarice, patawarin mo ako dahil nagsinungaling ako sa'yo. Ngayon, nagkaharap-harap tayo sa face-to-face. Ngayon, mag-decide ka na kung
gusto mong mangyari. Kung papakasamahan mo ba ako, hindi na. O mag-uusap muna tayo. Ang plano mo. So, igagalang mo yung desisyon ni Clarice. Nagagalang ko po yun. Taos puso. Oo. Huwag mo siyang mamadaliin. Hindi po. Mm-mm. May nag-iisip. Bibigyan mo siya ng pagkakataon, ng tsansa na makapag-isip, nang hindi mo siya, Inaambala. oo, hindi mo siya gagambalain at hindi mo siya mamadaliin. Pero Kuya Randy, sana po tulungan niyo na lamang po si May na mapalaki ng maayos yung inyong pong pamangkin. At sana rin, May, naniniwala kaming kaya mo. At talagang kakayanin mo na palakihin ang iyong anak. At kung sakali man, hindi tuparin ni Nino yung mga pagbigay niya ng sustento, ay huwag kang magdalawang isip na tumawag sa aming staff at gagawa natin ng paraan sa tulong ni Attorney Acosta kung paano natin pwedeng siguro ay masingil si Nino dun sa dapat na ibigay niyang sustento sa anak ninyo. So marami tayong natutunan mula sa kwento ng inyong buhay. Maraming salamat po sa pagbahagi po sa amin at sa tiwalang binigay nyo sa aming pong programa. Amina na po tayo mga kapatid. Anong magandang aral na naman ba ang natutunan natin sa isyong ito? Para po sa mga kabataang nanonood sa atin ngayon, maging isang halimbawa sana ang episode na ito sa inyo. Talagang wala pong naibubungang maganda ang maagang pag-aasawa, lalo na kung kapwa hindi handa ang dalawang partido. Kaya bago kayo lumagay sa inaakala ninyong tahimik na buhay, abay kilalanin niyo po muna ng maigi ang taong pakikisamahan at pakaisiping mabuti ang obligasyong papasukan. Dahil kung may hindi magandang ibubunga ang isang maling desisyon, magsisi ka man, hindi mo na maibabalik ang kamay ng orasan. Kaya, mga bata, naku, huwag kayong magmadali. I-enjoy nyo muna ang inyong kabataan dahil ang paglagay sa tahimik ay may tamang panahon. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang pag-aasawa ay hindi isang laro na kapag nagsawa ka at napagod, ay pwede ka nang lumayo. Salamat po mga kapatid sa pagsama nyo sa amin sa araw-araw, lalo na sa mga nakatutok po sa atin, sa ating mga mahal na OFWs. Salamat po sa inyong lahat. Salamat din sa iyo, Hans Mortel, aking co-host sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating po mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio. At nakalimutan ko ang ating mahal na trio, Tagapayo. At sa ating po mga bisitang nagtiwala para ibahagi ang kanilang kwento sa ating pong programa. At sana nga po ay nakatulong tayo kahit paano na sila'y maliwanagan at mag-iba pa ang pananaw nila sa buhay. Happy birthday din po isa-isa sa aming makeup artist na si Rain Cruz. Happy birthday, Rain! At sa lahat po ng mga nagtatanong, aking pong Twitter account ay Perez Ami at si Hans Mortel, si Hans 2. Muli ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Tiyang Ami na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes, Mother's instinct ko, di ba? Nakita ko sa taas. Nakita ko may kutsilyo na nataranta po ako. Unika Iha, naglaslas ng sinobyo, nakipagkalas. Isip bata yung anak niya childish Ikaw ang may problema, hindi ang anak ko. Baguhin niya ugali niya para mag-work yung relasyon namin. Oh, wait a minute, Mr. Postman. Ano ba yung nilalaro nga daw? Yung mga Chinese garter. Nagsa-Chinese garter ako. Gusto mo tumambling pa ako? Kanyang kasintahan, pinsan niya ang sunod na diniskartehan. Sabi mo, cool off lang tayo. Mag-iisip ka, mag-iisip siya, hindi ka makikipagrelasyon sa iba. Cool off, tol! Bakit hindi mo sinabi?